Samantala, umikot ang paglilitis kanina sa pagbili ng isang anak ni Chief Justice Corona ng mahigit 90% ng shares of stock ng Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI. Kwinestyon ng ilang senator judge kung bakit masyadong mababa ang pagkakabili rito, gayong milyon-milyon ang halaga ng assets ng kumpanya. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, kanina binusisi ng ilang senator judges yung transaksyon ng pagbili raw ng kanyang anak doon sa korporasyon ng pamilya ng asawang si Cristina Corona sa tila napakababa raw na halaga. Lumabas sa pagdinig na noong September 2003 nanalo si Mrs. Corona sa libel case na kanyang sinampa laban sa tiyuhing si Jose Basa at ilang kamag-anak. Ang danyos aabot sa 500,000 pesos. Pero dahil di na matunton sina Basa, iniutos ng korte ang pagbebenta ng kanyang mga ari-arian para mabayaran si Mrs. Corona. Kasama dito ang shares of stock sa Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI. Pero sa public auction, ang nakabili ng 90.7% ng korporasyon ay ang mismong anak ni Mrs. Corona na si Carla Castillo sa halaga lamang na 28,000 pesos. Kaya nagtaka ang ilang senador paano ito nangyari. Gayong nung panahong yun, may asset ang kumpanya na aabot sa 34.7 million pesos bunsod ng pagkakabenta ng lupa sa Manila City Government. Ang bumili ng shares of stock, anak ni Mrs. Corona. Opo. Ang tumanggap ng pera doon sa anak na bumili ng shares of stock, ang nanay si Mrs. Corona. Di ba? Opo. Ikaw ang inatasan ng gobyerno na pumanap ng lupa o ari-arian o pamasatisfy yung judgment. Bakit hindi mo pinag-aralan? Yung nga po, hindi mo ginawa yun, ano? Hindi po. Ang pinaniwalaan mo na lang ay si Mrs. Corona. Yes, Your Honor. Kung ano yung presyo na sinabi ni Mrs. Corona, yun ang pinaniwalaan mo. Yes, Your Honor. Dahil kung po niya, Assistant Corporate Secretary, kaya niniwala po ako na. Ganon, Pero ang pinupunto ng prosekusyon, nung panahon na pinagbili ng korte ang shares ni Jose Basa sa BGEI, patay na raw ito. Kaya sa unang banda, tila questionable raw ang pag-auction pa ng korte ng mga shares of stock. Hindi po ba pagpatay na ang akusado, hindi na po pwedeng implement ang writ of execution? Hindi sa case po, hindi ko muna alam na patay na ito. Ito pong panahon ng may mga writ of execution. Ano po ang katungkulan niyo kung meron katungkulan na po niya, siya na po ay isang Associate Justice ng Supreme Court po. Maraming salamat po. Nung panahon ding nabili ng anak ni Mrs. Corona ang share sa BGEI, kaka-cash advance lamang ni Chief Justice Corona sa BGEI ng 11 million pesos na siya raw pinambili niya ng ilang real estate properties. At any rate, this will be evaluated by the court. Yeah, but what is material here is she's testing the credibility of this witness. Because even the court is interested to find out whether indeed there was machination in the, to be frank about it, whether there was machination in the sale of these shares. Jessica, doon din sa trial kanina, nagsalita si Senator Edgardo Angara at giniit na hindi siya mag-inhibit bilang Senator Judge. Tugon yan doon sa motion to inhibit na final naman nitong defense. Giniit ni Angara na kanyang constitutional duty bilang magsilbing Senator Judge at tiniyak niya naman na magiging patas raw siya sa kanyang desisyon. Jessica? Okay, so Ruth, sa Monday, we're expecting itong sila Harvey K. and Company and then Chief Justice Corona. Kanina lang, may nag-point out lang, I think from the prosecution, I think it was Congressman Tupas, paano si Secretary Laila De Lima? Jessica, ang pagkakaalam natin kasi ay nakalinya pa rin itong si Secretary De Lima kasi ang last word dyan ay nasa ibang bansa itong si Secretary De Lima at expected siya by next week pa. Gusto sana ng defense na Wednesday, dapat sana tomorrow siya ipatawag, kaya lang hindi nga possible yan dahil nasa abroad itong si Secretary. Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.